Sabi ni Lolo, huwag ko raw tititigan ang mga mata ng mga imahen tuwing prosesyon. Akala ko dati, baka raw kasi maengkanto ako. Pero nung gabing yon, nung lumingon ang birhen at diretsong tumingin sa akin habang tumutulo ang totoong luha mula sa mga mata niyang gawa sa bubog, doon ko nalaman. Hindi sila rebulto. Nagtatago lang sila sa loob ng kahoy. Ako si Mark. Lumaki ako sa isang bayan sa Quezon na kung tawagin ay San Gabriel. Kilala ang bayan namin sa mga dambuhalang rebulto at engrandeng prosesyon tuwing mahal na araw. Ang pamilya namin, kami ang kamarero o ang mga tagapangalaga ng isa sa mga pinakamatandang imahen sa aming parokya, ang Mater Dolorosa. Pero may isang bagay na laging kakaiba sa bahay namin. Sa loob ng aming storage room, nandoon siya. Nakatayo sa gitna ng dilim. Kahit tirik ang araw, kahit nakabukas lahat ng bintana, laging madilim sa loob ng kwartong yon. At ang amoy, hindi amoy luma. Amoy malansang bulaklak. Nitong nakaraang Semana Santa, namatay si Lolo. At bago siya mawala, hawak niya ang kamay ko. Mahigpit, halos bumaon ang mga kuko niya sa balat ko. Mark, sabi niya. Pabulong na lang ang boses pero punong-puno ng takot. Kapag narinig mo siyang huminga, huwag kang lilingon. Ipatuloy mo lang ang pagtutulak sa karosa. 3 araw bago ang Biyernes Santo, kami ang nag-aayos ng damit ng mahal na birhen. Ako ang inatasan ni Papa na magpalit ng belo. Sa totoo lang, hindi naman ako matatakutin. Pero nung mahawakan ko ang pisngi ng imahen, napatigil ako. Dapat matigas ang kahoy, di ba? Pero yung pakiramdam, parang balat na nanlalamig. Parang balat ng taong katatapos lang mamatay. Pa, tawag ko. Parang lumalambot yung kahoy. Tumingin lang si Papa sa akin. Seryoso ang muka. Huwag kang malikot ang imahinasyon, Mark. Bilisan mo dyan. Marami pang gagawin. Pero habang isinusuot ko ang korona, naramdaman ko ang isang mahinang bugso ng hangin mula sa likod ng leeg ko. Hininga. Isang mainit at mabahong hininga na amoy nabubulok na sampagita. Napatalon ako pababa ng hagdan. Bakit? Tanong ni Papa. May narinig ako. Sagot ko. Nanginginig ang boses. Tumingin si Papa sa imahen. Tapos, tumingin siya sa akin. Mark, sa pamilya natin, ang paglilingkod sa mahal na birhen ay hindi lang tradisyon. Ito ay sakripisyo. Tandaan mo yan. Hindi ko naintindihan ng una kung anong ibig sabihin niya sa sakripisyo. Akala ko, yung pagod pa lang sa pag-aayos. Hanggang sa dumating ang gabi ng prosesyon. 6:00 ng gabi, nagsimula ng gumalaw ang mga karosa. Ang mga tao ay nakasuot ng itim. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat na hindi maipaliwanag. Nasa likod ako ng karosa ng Mater Dolorosa. Kasama ang 6 pang lalaki na nagtutulak nito. Ang bigat ng karosa ay hindi normal. Para kami nagtutulak ng 1 toneladang bakal. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada na tanging kandila lang ang liwanag, napansin ko ang isang bagay. Ang mga daliri ng imahen. Kaninang umaga, nakatikom ang mga kamay niya sa pagdarasal. Pero ngayon, dahan-dahan ang bumubukas ang mga daliri niya. Pa, tignan mo ang kamay. Bulong ko sa tabi ko. Pero hindi lumingon si Papa. Nakatingin lang siya sa harap. Tulala. Parang wala sa sarili. Huwag kang titingin sa taas, Mark.
Ituloy mo lang ang pagtulak. Biglang huminto ang prosesyon. May nagkakagulo sa harap. Sabi nila, yung isang deboto raw na humahawak sa lubid ng kanilang karosa biglang hinimatay at nakumbulsyon. Pero nung dumaan kami sa tabi niya, nakita ko ang mukha ng lalaki. Puting-puti ang mga mata niya. At ang huling salitang lumabas sa bibig niya bago siya mamatay ay, gumalaw siya. Tumingin siya sa akin. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ito normal na takot. Ito yung takot na nanunuot sa buto. Umabot ang prosesyon sa dulo ng bayan, sa tapat ng isang lumang sementeryo. Dito raw dati inilibing ang mga ninuno namin. Biglang namatay lahat ng kandila. Hindi dahil sa hangin. Para silang hinipan ng isang sabay-sabay na puwersa. Napatigil ang lahat. Walang nagsasalita sa gitna ng dilim. Narinig namin ang tunog ng kahoy na nagkakrak. Tumingala ako kahit bawal. Ang Mater Dolorosa, dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang ulo. Ang kanyang lieg na gawa sa matigas na kahoy ay bumubuka. Lumalabas ang mga ugat na parang sa tao. Ang kanyang mga mata, yung mga matang gawa sa bubog, ay naging totoo. Pula, puno ng galit at lungkot. Hindi siya imahen, sigaw ng isang matanda sa gilid. Nakita ko ang kamay ng birhen. Biglang humaba ang mga daliri nito at mabilis na bumaba. Hinablot ang isang lalaki sa tabi ko. Wala man lang siyang nagawa. Hinila siya pataas sa loob ng mga grandeng saplot ng birhen. Narinig ko ang tunog ng mga buto na nagkakapirasong parang tuyong kahoy. At ang pinaka-disturbing, ang mga tao sa paligid ko, imbis na tumakbo, lumuhod sila. Nagsimula silang magdasal ng mas malakas. "Pa, takbo na tayo!" Sigaw ko habang hinihila ang braso ni Papa. Pero hindi siya matinag. Lumingon siya sa akin at nakita ko ang luha sa mga mata niya. "Ito ang kailangan, Mark. Bawat 50 taon, kailangan niyang mabuhay. Kung hindi, mamamatay ang buong bayan. Ang pamilya natin ang nagpapakain sa kanya." Doon ko napagtanto, ang karosa, hindi ito altar. Ito ang isang kulungan, isang bitag, at ang mga deboto, sila ang pagkain. Inabot ako ng kamay ng birhen. Malamig ang hawak niya. Pakiramdam ko, sinisip-sip niya ang mismong kaluluwa ko. Pero bago niya ako tuluyang mahila, may biglang tumulak sa akin. Si Papa. Siya ang pumalit sa posisyon ko. Ang huling nakita ko bago ako tumakbo ay ang mukha ng tatay ko na dahan-dahang nagiging kahoy. Habang ang imahe naman ay dahan-dahang nagiging tao. Nakaligtas ako nung gabing yun, pero hindi na naging pareho ang lahat. Nung matapos ang prosesyon, ibinalik ang imahen sa bahay namin. Nakatayo na naman siya sa loob ng storage room. Nakatikom ulit ang mga kamay. Nakatingin sa malayo. Pero may nagbago. Ang mukha ng Mater Dolorosa, kamukhang kamukha niya si Papa. Hindi lang pala yung amoy o yung lambot ng kahoy ang problema. Noong gabing bago ang prosesyon, habang nag-iisa ako sa sala, napansin ko ang mga album ng litrato ni Lolo. Binuklat ko ang mga luma at kupas na larawan mula pa noong dekada 50. Sa bawat litrato ng prosesyon sa loob ng 70 taon, nandoon ang Mater Dolorosa. Pero habang tinititigan ko ang mukha ng imahen sa bawat dekada, may napansin akong nakakapangilabot. Hindi pare-pareho ang mukha niya. Sa litrato noong 1950, ang mukha ng birhen ay bilugan. Parang isang dalagang taga-bukid. Noong 1970,
Naging matulis ang baba nito at lumalim ang mga mata. At noong 1990, halos mahulog ang album sa kamay ko. Ang mukha ng imahen sa litratong iyon ay kamukhang kamukha ni Lola Biring, ang kapatid ni Lolo na bigla na lang nawala noong kabataan nila. Sabi nila, lumuwas daw ng Maynila at hindi na bumalik. Pero bakit ang mukha niya ay nasa kahoy? Mark! Boses ni Papa. Pero galing sa loob ng kwarto kung nasaan ang imahen. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng tubig. Garalgal at hirap lumabas. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Pa? Ayos ka lang? Walang sumagot. Pero narinig ko ang isang tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang tunog ng pagsuka. Pero hindi ito normal na suka. Tunog ito ng mga matitigas na bagay na bumabagsak sa sahig. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko ay si Papa. Nakaluhod sa harap ng imahen. Ang kanyang bibig ay punong-puno ng mga eskayola, mga piraso ng plaster at tuyong pintura. Isinusuka niya ang laman ng kanyang lalamunan para lang pakainin ang imahen. Ang birhen naman, nakabuka ang bibig. Tila tinatanggap ang bawat piraso na iniluluwa ni Papa. Ang sakripisyo, Mark. Bulong ni Papa nang hindi lumingon. Ang kahoy ay kailangan maging laman. At ang laman, kailangang maging kahoy. Hindi ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mga mata ng imahen. Parang kahit anong tago ko sa ilalim ng kumot, alam ko kung nasaan siya. Alam ko na nakatingin siya sa akin sa kabila ng pader. Madaling araw, narinig ko ang mga yapak sa hallway. Mabigat. Paladkad ang isang paa. Tumigil ang tunog sa tapat ng pinto ng kwarto ko. Hawak ko ang dibdib ko, pilit na hindi humihinga. Isang anino ang dumaan sa ilalim ng pinto. Hindi ito anino ng tao. Masyadong mahaba ang mga braso nito. At ang ulo nito ay may suot na korona. Mark, buksan mong pinto. Isang boses ng babae na narinig ko. Hindi ito boses ni Mama. Ito ay boses na parang pinagsama-samang tinig ng lahat ng babaeng nawala sa bayan namin. Gusto ko lang makita ang susunod na magdadala sa akin. Nagtakip ako ng tenga. Nagdasal ako ng lahat ng alam kong dasal. Pero habang nagdarasal ako, tila nababaligtad ang mga salita sa isip ko. Ang Aba Ginoong Maria ay nagiging isang madilim na kanta. Kinaumagahan, nakita ko si Papa sa hapagkainan. Wala siyang kibo. Ang balat niya ay tila naging maputla at tuyo. Parang papel na malapit ng mapunit. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimulang maging kasing tigas ng nara. Handa na ang lahat para sa Biyernes Santo, sabi ni Papa. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Mark, ikaw ang hahawak sa kanang bahagi ng karosa. Huwag kang bibitiw, kahit anong mangyari. Huwag kang bibitiw. Nagsimula na ang prosesyon. Libu-libong tao ang nakapaligid sa amin. Ang init ng mga kandila ay nakakasuffocate. Ang amoy ng pawis, insenso, at tumatagas na langis mula sa mga mitsa na humahalos sa malansang amoy na nanggagaling sa karosa namin. Habang itinutulak namin ang Mater Dolorosa, napansin ko ang mga debotong humahalik sa paanan ng imahen. Sa bawat halik nila, may isang bagay na nawawala sa kanila. Isang kulay sa kanilang balat. Isang kislap sa kanilang mata. At ang imahen, ang bawat patak ng luha sa pisngi nito ay hindi nagawa sa bubog. Malapot ito, pulang-pula. Sa kalagitnaan ng prosesyon, biglang huminto ang lahat ng tunog. Ang banda, ang mga dasal,
Ang mga sasakyan, lahat tumigil. Tumingin ako sa langit, ang buwan ay naging kulay dugo. Ngayon na, sabi ni Papa. Ang mga kamay ng birhen na dati ay nakadikit sa kanyang dibdib ay biglang bumaba at humawak sa balikat ni Papa. Nakita ko kung paano bumaon ang mga daliring kahoy sa laman ni Papa. Pero hindi siya dumaing. Ngumiti pa siya. Tanggapin mo ang aking alay, sigaw ni Papa sa harap ng maraming tao. Ang mga tao naman, imbis na matakot, ay nagsimulang mag-unahan patungo sa karosa. Nagsisigawan sila. Ako naman! Kami naman! Parang mga gutom na hayop na nagkakagulo para sa isang pirasong karne. Hindi sila sumasamba. Sila ay nagpapakain. Nakita ko ang isang bata. Kinuha ng birhen at isinubo sa ilalim ng kanyang malapad na belo. Walang tunog ng iyak. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng pagnguya. Isang malutong na pagnguya. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Ang daan na tinatahak ng prosesyon ay hindi na ang pamilyar na kalsada ng San Gabriel. Ang mga bahay sa gilid ay tila naglalaway ng itim na likido. Ang mga tao sa paligid ko, ang mga debotong kanina lang ay sumisigaw. Ngayon ay nakatayo na lang. Parang mga estatwa. Nakatingala lahat sa Mater Dolorosa. Si Papa, ang braso ni Papa na hawak ng birhen ay wala na. Hindi dahil naputol, kundi dahil naging bahagi na ito ng kahoy na karosa. Ang balat niya ay naging magaspang na balat ng puno. Ang kanyang mga mata ay naging 2 butas na lamang na madilim. Pa, bumitaw ka na, sigaw ko. Sinusubukang itulak ang karosa palayo sa kanya. Pero ang tinig ni Papa ay hindi na galing sa kanyang bibig. Galing na ito sa loob ng mismong imahen. Mark, masarap. Masarap maging banal. Biglang lumingon ang birhen sa akin. Ang kanyang belo ay nilipad ng hangin kahit walang hangin. Ang mukha niya, hindi na ito mukha ni Papa. Hindi na rin ito mukha ni Lola Biring. Ang mukha niya ngayon ay mukha ko. Nanigas ang buong katawan ko. Paano? Bakit ang sarili kong mukha ang nakikita ko sa isang rebultong daan-daang taon na ang tanda? Doon ko naalala ang sinabi ni Lolo bago siya mamatay. Huwag kang lilingon. Dahil sa sandaling lumingon ka at nakita mo ang sarili mo sa kanya, ibig sabihin, napili ka. Ang Mater Dolorosa ay hindi isang pangalan ng birhen. Ito ay isang titulo para sa susunod na biktima na magdadala ng lahat ng dusa ng bayan. Itinaas ng imahe ng kanyang mga kamay. Ang mga daliri niyang gawa sa matigas na kahoy ay nagsimulang humaba. Tila mga galamay ng isang pusit na gawa sa nara. Hinawakan niya ang mukha ko. Ang lamig. Kasing lamig ng yelo sa punerarya. Ito ang premyo ng inyong pamilya, Mark. Bulong ng imahen. Ang boses ay parang gasgas na plaka. Ang inyong dugo ang nagpapanatili sa mundong ito. Kung walang dusa, walang grasya. Kung walang kamatayan, walang buhay. Biglang bumukas ang dibdib ng imahen. Sa loob nito, hindi mga internal organs ang nakita ko. Sa loob ng katawan ng birhen, nakita ko ang lahat ng mga naunang kamarero. Ang aking lolo, ang mga kapatid niya, ang mga ninuno namin. Lahat sila ay nakakabit sa mga baging na kahoy. Ang mga mukha nila ay nakapako sa walang hanggang pagtili. Ang kanilang mga puso ay tumitibok pa rin. Nagbibigay ng enerhiya sa buong bayan. Sumama ka na sa amin, sabi ni Papa. Na ang ulo ay dahan-dahang hinihigop papasok sa dibdib ng birhen. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko.
Kinuha ko ang isang debosyong kandila na malapit sa akin at isinaksak ko ito sa mga mata ng imahen. Yung matang kamukha ng sa akin. Isang hiyaw na hindi makatao ang lumabas sa bibig ng birhen. Ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na tumumba, na tila mga puppet na pinutulan ng tali. Ang karosa ay nagsimulang gumuho. Tumakbo ako. Tumakbo ako nang hindi lumingon. Narinig ko ang pagkabagsak ng mabigat na kahoy sa likod ko. Narinig ko ang pagtawag ni Papa sa pangalan ko. Pero hindi ako tumigil hanggang sa marating ko ang bukana ng aming bayan. 10 taon na ang nakalipas mula nung gabing yun. Iniwan ko ang San Gabriel. Lumipat ako sa Maynila, sa gitna ng ingay at polusyon, sa pag-asang hindi ako mahahanap ng kung ano man na nandoon sa storage room namin. Pero nitong mga nakaraang gabi, nagbabago ang pakiramdam ko. Tuwing umaga pagising ko, may nakikita akong tuyong dahon sa ibabaw ng unan ko. Ang balat ko sa braso, kahit anong lotion ang gamitin ko, nagiging magaspang, nagiging matigas, para bang nagiging kahoy. At kagabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, dumaan ako sa isang lumang simbahan. May prosesyon silang inihahanda. Huminto ako sa tapat ng isang karosa at kahit alam kong hindi dapat, tumingala ako. Nandoon siya, ang Mater Dolorosa. Iba na ang suot niyang damit. Mas maganda na ang kanyang korona. Pero ang mga mata niya, yung mga matang kamukha ng sa akin, nakatingin sila direkta sa akin mula sa malayo. Ngumiti ang imahen, isang maliit, halos hindi mapansing ngiti. Kaya kung sakaling manonood kayo ng prosesyon sa inyong bayan, payong kapatid lang. Huwag na huwag kayong lalapit sa mga karosa. At higit sa lahat, huwag na huwag nyo silang tititigan sa mga mata. Dahil baka sa susunod na prosesyon, ang mukha mo na ang makita ko sa loob ng imahen.